bansang Pilipinas, mayroon akong nalalaman. Gobyerno'y sindikato, kaliwat kanan ang nakawan. Isang araw ay nabisto, kaya't kanyang inunahan. Mahiya naman kayo, inatong at pangisman. Si Marcos at Trillanes, ngayon sila'y nagkakampi. Kanilang pinakulong si Duterte sa ICC. Sumisigaw ang tao at sila'y nagagalit sa group report na inaaming ang kanyang alipurit. Tinklawang kaisuka ay labis na tuwang-tuwa sa away ng Marcos Sara na palala ng palala. Bayarang mainstream media, mga trolls na may upa, umaawat sa pag-ayon sa desisyon na patraidor. Bakit nyo pinawasak pamilyang may legacy na ating makikita kahit hindi na siya presidente? At bakit nyo ulitin kay Bato ang kidnapping? Ang mapunta sa ICC ay parang nalibing ka rin. Napipikong na si Inday, pero siya'y relax lamang. Patuloy na lumalaban kay Romualdez at Marcos na papit lang. Kung siya'y magagapi, bayan ang talunan. Tuloy-tuloy ang kurakot na walang kabusugan. Tuloy-tuloy ang kurakot na walang kabusugan. At bago tayo muling tumalakay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ibayong dagat man kayo naroroon, yung ating mga heroes, yung ating mga bayaning OFWs, inyo pong lahat ng pagpapala po sumatin. At si Makatang Tambay ay muling nagpupugay ng puhunan ng mga logic ng buhay. Okay, pa-subscribe po kung bago ka pa lang. At ito yung ating re-reactionan, yung hearing o yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng HUAD na Blue Ribbon Chairman. Siyempre ito si Senator Erwin Tulfo. HUAD yung tingin natin dito at kasi nga unang-una liba 12 lang naman sila at quorum lang yun, hindi naman talaga yun yung 30 na majority na pinagbutuhan. Ito yung ating pagkilala dyan at pasensya na lamang kayo. Kasi ang legit sa akin, di yung mismong nagkaroon ng botong 13 kung saan muntik pang mataya yung buhay ng isang senador para lamang makaboto siya at makumpleto yung 13.
para sila yung ganap na maging majority. O hindi ba? Yun yung malinaw rito. Eh, kaya natin ito sinasabi na isa pa na sabi nga natin ni Piki, o kung kaya ito yung talagang mas karapat dapat nabugos nating kilalanin. Sa halip na yung nagawa nila Senator Marcolita nitong nakaraang linggo. Eh kasi nga, itong kanilang Blue Ribbon Chairman na itinalaga, Senator Erwin Tulfo, isa ito sa inirereklamo. At kumbaga nga, di ba, awkward naman yung ganito. Inirereklamo mo pagkatapos ito yung didinig sa inyo at siya pa yung chairman na posibleng humatol sa inyo kung totoo kasinungalingan yung inyong sinasabi. Di ba? At kaya nga yung mag-imbitahin nila o anyayahan itong sila Atty. Baligod at itong 18 Marines, humiling din sa kanila na pupunta sila dyan, pero sana hindi ang chairman ng Blue Ribbon ay si Senator Erwin Tulfo. Kasi nga kahit naman tayo, yung simple natin pag-iisip, ano naman ang aasahan natin doon? Nang inireklamo yun yung mismong presiding officer doon na siya yung chairman nung nagliliti sa inyo. Hindi ba? Kaya nga sinasabi natin na ito yung totoong bogus. Kung talagang hearing nga, yung kanilang isasagawa dyan, mabuti na lamang at niliwanag din nila na consultative meeting lang daw naman yun at hindi naman talaga hearing. At lumabas yung totoo dito na sila talaga puro lamang angas, puro lamang dada, puro lamang pakitang gilas at akala mo talaga sila lang talaga yung may pag-aari ng Senado. At kaya natin to nababanggit di ba't pati una niyan nagbanta pa nga si Senator Erwin Tulfo na ang sinong pag nagdaos daw ng isang pagdinig itong grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at ito sila Marcolita. Tsak na ipapaaresto daw niya at kung hindi man sumunod sa kanya ay sa mismo ang kukwilyo sa mga ito at para hilahin palabas. Ganyang kaarugante ang mga kagalang-galang nating senador na ito. Kahit pa siya humingi ng paumanhin dito, alam naman natin na nagsuri na siya. Dito natin pinapapatunayan na talagang sila, puro lamang pamulitika, puro lamang panggugulat at puro lamang pambubuli. Pero yung buong katotohanan kung bakit kailangan magdao sila ng isang Blue Ribbon hearing dyan, malayo naman sa kanila. Kasi nga ito, tingnan nyo, hindi naman pala talaga hearing yung gagawin nila riyan o yung ginawa nila itong nakaraang araw dahil nga sa mismong yung Senator Kiko Pangilinan na isang abogado na kasama nila sa 12 yan na quorum nga nila. Nagsasabi din na hindi pala talaga pwede mangyari yung pinaghahambog nito ni Senator Erwin Tulfo nung una pa. Meron nga silang sasagawa dyan ng pagdinig. Kasi kaya hindi pwedeng mangyari yung mismong abogadong kasama nila nagsana dahil hindi pa nakapagtatalaga ng mga chairman sa bawat committee. At ngayon, hindi pwede silang mag-umpisa. Yun yung sinasabi natin. Na ito yung dapat mong ituring na bogus. Kasi bakit sila Senator Marcolita ay nakapagsagawa? Ibig sabihin, sila yung lehitimo. Sila yung mas tama ng pakinggan natin at dinggin. At ito talaga yung ating kilalanin. Kasi sila nakapagsasagawa ng pagdinig sa Blue Ribbon na wala namang ganong sinasabi na katulad ng pasubali ni Senator Kiko Pangilinan na sila raw hindi pa talaga makapagsasagawa. Inamin ito na hindi pa sila makagsasagawa ng pagdinig yan dahil nga wala pa silang naitatalaga sa bawat committee ng mga chairman. Di lumabas yung katotohanan na sila puro angas lamang at puro panggugulat na akala mo sila talaga yung may pag-aari ng Senado. Mga kabayan ko. At nadidismayan tayo. At ito, bilang isang patunay na talagang ito yung dapat nating kilalanin, wibis o bukas, posibleng magsagawa ng isang panibagong pagdinig sa Blue Ribbon Committee sa Blue Ribbon hearing itong grupo ni Senator Marcolita. Ito yung kanyang pagsasabi rito at nabasa nga natin ito at napanood na muli niyang inilad na itong pangalawa nilang pagdinig ay isasagawa nila ngayon ng darating na Webis, mga kabayan ko. At dito muli natin uling pinapatunayan na sila Senator Marcolita talaga dapat nating pakinggan at sila talaga yung legit at hindi illegal na dapat tayo bilang Senate President at hindi itong kung ano-ano mga sinasabi nila na acting president
Senate President pro tempore. Paano nga mangyayari na paano magiging acting Senate President kay nari naman at buhay na buhay yung totoong Senate President na inihalal ng 13 senador? Hindi ba? Ito inuulit-ulit natin at talagang gusto lamang nila mag-ingay dito ng mag-ingay. Porque narinig natin at nakita natin na sila sinangayunan ng Malacanang di ba? At ngayon, pinapanindigan nila. At kahit nga itong mga dating na nga mga naging Senate President, katulad ito nila Franklin Drilon, sila Coco Pimentel, Tito Soto, sabi na resign na ito si Senator Alan Cayetano. Lalong tumindi yung kapit nito. Ngayon nila pwedeng sabihin na kapit ako. Kasi sa mga panawagan nilang ito, lalong naniniwala yung tao at maging si Senator Alan Peter Cayetano na siya talaga yung kinikilalang Senate President hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga hindi sila makapurma dito, mga kabayan ko. At ngayon, tingnan natin, panoorin natin kung ano yung ikalawang pagdinig nila, kung sino naman yung mga maihaharap nilang mga testigo doon. At hindi ba't nung una sinabi nila na posibleng ipatawag si dating Speaker Martin Romualdez. At ganun din via Zoom pwede rin ito si Saldico nila na mapaharap doon sa pagdinig nila ngayon. At maganda, exciting na mapanood natin ito. Dahil sa totoo lamang, ito yung dapat na kinikilala natin na tinututukan dahil ito yung talagang kakampi natin. Ito yung may kakayahan at ito yung may desididong hangarin, may totoong hangarin na kunin kung ano yung buong katotohanan at hindi itong mga isang grupo na alam natin na wala naman silang ibang gawa dyan. Kaya sila ay nagmamatigas at pinipilit na sila yung leader at pamunuan dahil may gusto silang pagtakpan. Yan ang katotohanan, mga kabayan ko.